Kahit sinong anak, malulungkot kapag ang mga magulang ay naghihiwalay. Ngunit para kay Loloy, tila dalawang patalim ang tumurok. Dahil nawalay na nga sa magulang, kailangan pa niyang akuin ang pagbuhay sa kanyang lola at kapatid. Kakambal na raw ng tao ang problema. At sa tuwing dumarating ito sa atin, kadalas ay kalinga ng mga mahal sa buhay ang ating hinahanap. Papaano kung sa edad na 18, tila itinulak ka sa isang responsibilidad na hindi pa angkop sa iyong pagkatao? Responsibilidad ng isang ama at ina na hiningi ng pagkakataon na gampanan ng isang kuya. Ito ang awit ng puso ni Loloy. Nagmistulang larawang inukit sa isipan ni Loloy ang pamilyang kanyang kinagisnan. Salat man sa yaman ang larawang yun, hindi naman daw mapapantayan ang bawat araw na nakikita niya kung gaano katibay ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Wala na raw mahihiling pa ang 5 magkakapatid. Si Mama, nagkikwento siya ng para matatawa kami. Kaming lahat. Si Papa rin, di naman masama yung ugali ng Papa ko. Hanggang sa magpaalam ang ina ni Loloy sa kanila na pansamantalang magbabakasyon ito sa Maynila kasama ang kanilang lola, may 6 na taon na ang nakararaan. Nangako kay Loloy ang kanyang ina na hindi ito magtatagal at uuwi kaagad. Hindi sukat akalain noon ni Loloy na nagsisinungaling na pala sa kanya ang mahal na ina. Tumawag si Papa, parang may ibang lalaki nang sumasagot sa cellphone niya. Tapos, ayun, wala na. Punta kami, kahit saan sana kami ng bahay na pumapasok eh. Ay! Dahil siya ang panganay, si Loloy ang sumalo sa paghihimutok ng lasenggong ama. Hindi niya raw maunawaan kung bakit sa tuwing lango ito sa alak, tila sa kanya sinisisi ang paglayo ng ina. Sinusuntok nga ako nun eh, pero ngayon di na. Di na rin ako namamansin sa kanya pag pumunta siya dito. Kasi wala namang ginagawa ni Papa sa amin eh. Wala namang binibigay sa amin na pera. Dumating ang pinangangambahang araw ni na Loloy. Tilalikuran na rin sila ng kanyang ama. Parang wala nang pag-asa na mabuo pa yung pamilya namin eh. Gusto ko nga sana na makita ko pa yung ina ko eh. Kahit saglit lang. Sa gabay ng kanilang lola Rustica, nagawang buhayin ni Loloy ang kanyang 4 na nakababatang kapatid. Pilit kinumbinsi ni Loloy ang sarili na hindi na siya bata. Dahil kinailangan pagsabayin ni Loloy ang pag-aaral at paghahanap buhay. Nawa. Kasi hindi pa nila naranasan na mahalin ng isang tunay na ina eh. Kung maliliit pa si Loloy, o sila na mag-pananin sa mga kapatid, magbubuhay, magbigay ng pira, tagmamiso. Umuupa ng kapirasong silid ang maglolola sa ngayon. Ang dati kasi nilang tahanan, ginawa na lamang nilang kusina dahil giba-giba na. Papasalamat nga ako kay nanay na dito pa siya eh. Kasi kung wala si nanay, siguro wasak na siguro kami ngayon. Ang karagatan ang naging sandalan ni Loloy para may maipakain sa kapatid. Pagputok pa lamang ng araw, naninisid na ito ng saang para ibenta. Pero dahil wala siyang kasangkapan para mangolekta nito, malaki na raw kung umabot ng 100 ang kanyang mapagbebentahan. Parang sinasabi ko sa sarili ko na ano kaya kung ako na lang yung hindi ako na lang ang ginagawang nanay at tatay nila.
Hindi na rin pinapalampas ni Loloy ang mga talent search sa kanilang bayan. Baka nga naman daw makatsamba sa premyo, may maibibili na raw siyang bigas para sa kanyang mga utol. Mahihain naman talaga ko eh. Tinis ko lang para mabuhay yung pamilya ko. Tapos, palpak. Kasi hindi kasi ako nanalo eh. Pero ang pangunahing pinagkakakitaan ni na Loloy ay ang pagbabaling. Ito yung paghila ng malalaking lambat sa dalampasigan para may ahon ang mga huling isda. Nakadepende sa laman ng lambat ang magiging kabayaran ng mga mambabaling. Nung araw na yon, halatang inalat lahat ng mambabaling. Gayunpaman, nagpapasalamat na rin sina Loloy at may maihahain sila sa hapagkainan. Kilawin na lang namin. Hindi kasi ito nabibinta eh. Maliliit. Unti-unting pinupunan ni Loloy ang mga naiwang obligasyon ng kanilang ama't ina. At bago raw matapos ang taon, hangad niya'y mapabinyagan ng mga kapatid. Naglalakihan na raw kasi ang mga ito at kailangan ng maging ganap na Kristiyano. Pero hanggat matamlay pa ang biyaya ng karagatan sa kanila, hindi pa niya matutustusan ang mga gagastusin para rito. Kung galit man ng Diyos sa akin, tatanggapin ko na lang kasi yun na ang binigay sa akin na kapalaran na na ako na lang tatayong ina at ama ng mga kapatid ko. 18 taong gulang, edad ng pagtuklas para sa mga binata at dalaga. Pero para kay Loloy, isang bagay ang nais niyang bigyan ng kasiguruhan. Ang magampanan niya ng maayos ang kanyang inako at sinumpaang papel sa buhay. Lahat ay gagawin ko basta hindi lang mamatay yung mga kapatid ko na kadilat. Wish ko At mamaya, maliit pa lang si Seiji nang nagsimula itong mag-drawing at hanggang ngayon ay iniipon ni Mami Brenda ang bawat project niya. Even this paper, nakarating hanggang Norway. May mga parang 3 or 4 na gold medal na first prize siya ng drawing ko. Kapag kapi na si Daddy at may baon